Hello mga ka-Lonely Sniper! Ayan, sa mga bago pa lamang po sa ating channel, ako po si Lonely Sniper 16 at gusto ko lamang pong humingi ng favor bago natin umpisahan ang ating video. Ayan, paki-subscribe pong pa ating channel at paki-pindot ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer din mga parikoy at mga kumarikoy, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang unawa. So today's vlog mga idol ay isa na namang letter na ating babasahin mula kay Lenny. Ayan. Si Lenny ay isang mahinghing babae. Ayan. Base sa aking pagbabasa habang ako ay nakaupo, binasa ko ang kanyang liham. Ayan. Medyo nakakaantig at nakakakilig ang kanyang liham. So, ating umpisahan ang kanyang letter. Magandang araw sa iyo, Lonely Sniper. Ako si Lenny Tubong Dumaguete. Isa akong ulilang lubos mula pagkabata. Kaya lumaki na ako sa aking tita at tito, na kapatid ng aking ina. Sa araw-araw ako ay laging nag-iisa sa bahay dahil nga ang aking tita at tito ay naghahanap buhay para sa amin. Nagtatrabaho si tita at si tito naman ay pumupunta sa bukid. Meron pala akong boyfriend. Ang pangalan niya ay Ronnie. Nagmamahalan kami ni Ronnie, Lonely Sniper. Pero di ko sukat akalain na mangyayari ang isang bagay na ito. Ang tita ko ay may 2 anak, babae at lalaki. Ang babae ang aking kasing edad. Maganda, matangkad, makinis ang kutis ng aking pinsan. Pero di naman sa nagmamayabang, Lonely Sniper. Pero di mas hamak na mas maganda ang aking hubog ng katawan. At mas bilugan ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng aking boyfriend dahil bigla-bigla na lamang siyang bumisita sa bahay namin. Nung oras na yon ay nag-iigib kami ng pinsan ko ng tubig at ilalagay namin sa banyo dahil naubos ang tubig na inigib ng aking tita sa banyo. Kasama na rin ang aming inumin. Sa poso kami nag-iigib ng aking pinsan. Maya-maya pa lamang ay biglang sumulpot si Ronnie Idol. Nagulat ako kasi hindi siya nagsabi na bibisita siya sa amin. Nung araw na yon ay hindi siya tumawag or nag-text man lamang. Laking gulat ko dahil first time bumisita ni Rory sa aming bahay, pero bakit parang magkakilala na sila ng aking pinsan. Ang aking pinsan ay nagtatrabaho. Ganon din si Ronnie. Walang nabanggit si Ronnie na magkatrabaho pala sila ng aking pinsan. At dahil nga kami ay nag-iigib, ay kinuha ni Ronnie ang timbang bitbit ko. At sumunod naman ang aking pinsan. Pumasok na kami sa bahay at umupo sandali. Sabi ko kay Ronnie, maghintay lang siya at bibili ako ng aming merienda. At sinabi ko rin sa pinsan ko na magsaing na siya para sa bahay naman ang halian ang aking boyfriend.
At sumunod nga naman ang aking pinsan. Mabait ang aking pinsan. Hindi ko akalain na may milagro pala silang ginagawa ng aking boyfriend. At sa aking pamamaalam para bumili ng aming merienda, medyo matagal dahil may kalayuan ang tindahan sa aming bahay. Malayo na at marami pa ang bumibili. Kaya hinintay ko ang mga taong matapos bago ako bumili. Nung oras na yon, hindi ko alam na nag-umpisa na pala ang aking pinsan at ang aking boyfriend sa kanilang binabalak na wala akong kaalam-alam. Alam mo, Lonely Sniper, gumuho ang aking mundo nang pagkadating ko ay para akong nanlungo sa bumungad sa akin. Nalaglag ang isang supot ng pandesal sa aking pagkakahawak at ang soft drinks na hawak ko. Dahil ang nakita ko sa sala ay ang aking pinsan na wala nang sapot. Wala na siyang undies na suot. Habang ako ay papalapit sa kanila, Lonely Sniper, ay tumulo ang aking luha. Dahil kahit nakita na nila ako na paparating, ay ipinagpatuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Nakaupo ang aking pinsan sa junjun ng aking boyfriend. Habang nakahawak naman ang aking boyfriend sa dibdib ng aking pinsan. Pilit kong nilalakasan ang loob ko sa nakita ko, Lonely Sniper. Dahil imbes na tumigil sila, ay mas ginanahan sila habang ako ay nanonood sa kanilang ginagawa. Patuloy ang naririnig kong pag-ungol ng aking pinsan at ng aking boyfriend. Ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawa kahit na nasa harapan na nila akong nakatayo. Dahil nga sa ako na ang nahiya, ay ako na ang tumalikod papalayo sa dalawa. Pumunta ako sa likod ng aming bahay at walang ginawa kundi umiyak. Umiyak ako dahil hindi ko sukat akalain na gano'n ang madadatnan ko. Na matagal na pala na magkarelasyon ang aking pinsan at ang aking boyfriend. Tinuhog kami ng aking boyfriend. Tinuhog kaming magpinsan. Yun ang masakit, Lonely Sniper. Dahil alam naman ng aking pinsan na matagal ko na siyang boyfriend. Hindi sinabi ng aking pinsan na nanligaw din pala sa kanya ang aking boyfriend. Mula noon, araw na yon, ay hindi ko na pinapansin ang aking pinsan. Gusto kong umalis pero wala akong mapuntahan. Gusto kong lumayas pero wala akong magawa dahil wala naman akong kapera-pera. Nagtiis nga ako hanggang sa nakapasok ako sa isang restaurant sa amin. Halos araw-araw na bumisita ang aking boyfriend. Ex-boyfriend, dahil nakapag-hiwalay ako nung araw din na iyon. Pero pilit niyang sinasabi na mas gusto daw niya ako at mas mahal daw niya ako kaysa sa aking pinsan. Hindi ko na pinakinggan ang aking boyfriend, ex, Lonely Sniper, dahil nabuntis niya ang aking pinsan.
Pero bago ko nalaman na nabuntis niya ang aking pinsan, Lonely Sniper, ay isang bagay na aking pinagsisihan ang nangyari. Dahil habang ako ay nagtatrabaho sa restaurant pinasukan ko, ay pilit at araw-araw na kinakausap at nagmamakahawa sa akin ng ex. At nakipag-usap nga ako sa kanya ng isang beses at nangyari nga ang hindi ko inaasahan. Bigla akong hinalikan ni Ronnie at nadala ko sa galing niyang umalik. Habang ginagawa niya ang bagay na ito, ay napaupo na lamang ako at napayakap sa kanya hanggang sa pagmulat ko ng aking mga mata ay nakapatong na ang aking pechay kay Junjun. At hingal na hingal habang ako ay bumabayo sa taas niya. Habang ako ay nilalasap ang sarap sa ibabaw ni Junjun, ay bigla akong napaisip kung ano na ang nangyari sa kanila ng aking pinsan. At tila ba feeling ko ay nananaginip ako, Lonely Sniper. Nananaginip ako kasi alam ko naman na niloko na nga ako ng taong ito, pero bakit ngayon ay nilalasap ko ang sarap na dulot ng kanyang pagbayo. Mamaya-maya lamang ay narinig ko na ang ungol ni Ronnie at sumunod na rin ako dahil ang sarap ng ginagawa ni Ronnie habang pagsupsop sa aking mga uto. Pagkatapos namin, Lonely Sniper, ay para akong nabuhusan ng isang timbang malamig na tubig. Dahil biglang nasambit ni Ronnie na buntis daw ang aking pinsan at siya ang ama. Gumuhong muli ang aking mundo pagkatapos kong maibigay sa kanya ang aking pagkababae. Ay sa kanya lamang ito sinabi na magiging ama na pala siya ng aking pamangkin. Mula noon, hindi na ako nakipagkita kay Ronnie. At nabalitaan ko na lang na nagpakasal na sila ng aking pinsan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Miss Lonely Sniper, at sana ay nagustuhan ng iyong manonood, lalong-lalo na ikaw. More power and God bless po sa iyong channel. Maraming salamat, Lenny, sa tiwalang ibinigay mo kay Lonely Sniper. Till next time. Once again, sa mga bago pa lamang po sa ating channel, please do me a favor, pakisubscribe po, ayan ang ating channel. At pakipindot na rin ang ating tiny notification bell, ayan, para ma-update kayo pag meron tayong mga bagong videos. Ayan, God bless mga parikoy, God bless po, ingat po kayo palagi. See you on our next vlog, bye!